Simula na ang natakot ka ba? Ang hiwaga ng ilog San Roque. Sa bayan ng San Roque, may isang ilog na matagal nang binalot ng misteryo. Ang ilog San Roque. Ayon sa matatanda, maraming taong nalunod dito at hindi na natagpuan ang kanilang katawan. Ang sabi nila, may isang engkantada o sirena na naninirahan sa kailaliman nito, naghihintay ng mga biktima. Ngunit para sa iba, ito'y isang alamat lamang. Isa na namang kwentong pantakot na ginagamit upang pigilan ang mga bata sa paglalaro sa tubig. Hanggang isang araw, isang grupo ng magkakaibigan ang nagpasyang tuklasin ang katotohanan. Isang Sabado ng hapon, naglakad sina Marco, JR, Ella at Lisa patungo sa ilog. Matagal na nilang gustong puntahan ito, ngunit laging pinipigilan ng kanilang mga magulang. Huwag kayong pupunta roon mga anak. Babala ng isang matandang tindera sa tindahan, malapit sa ilog. May gumagapang na kamay mula sa tubig. Kinukuha niya ang sinumang papasok sa teritoryo niya. Napatawa lang sina Marco. Alamat lang po yan, Nay. Sagot niya habang patuloy na naglalakad. Nang maharating sila sa ilog, namangha sila sa linaw ng tubig. Kahit madilim ang paligid dahil sa makakapal na puno, kitang-kita nila ang ilalim. Para bang tinatawag sila ng ilog. Ang unang biktima. Habang naglalaro sila sa mababaw na parte ng tubig, biglang sumigaw si Liza. Ano to? May humawak sa paa ko. Napaatras siya, nanginginig at takot na takot. Ngunit ang tingnan nila, wala namang anuman sa ilalim ng tubig. Baka isdalan yun, sabi ni JR, ngunit halatang pilit ang kanyang ngiti. Nagsimula silang magtawanan upang mawala ang tensyon, ngunit napansin nilang unti-unting lumalalim ang tubig, kahit wala namang alon. Teka lang, parang ang bilis lumalim ng tubig Bulong ni Ella, at sa isang iglap, may sumabog na tubig sa harapan nila. Napatras sila. Isang hugis ng babae ang lumitaw sa gitna ng ilog. May mahaba at basang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Bigla itong tumingin sa kanila. At doon nila nakita, walang mukha ang babae. Ang takbuhan. Hindi na sila nagdalawang isip. Nagmadali silang tumakbo paalis. Ngunit si Liza ay natumba sa putik. Tulungan niyo ako! Sigaw niya. Nang tingnan nila, isang puting kamay ang nakakapit sa kanyang paa. Hinihila siya pababa sa tubig. Liza, hawakan mo to! Sigaw ni Marco, inaabot ang kanyang kamay. Pinilit nilang hilahin si Liza. Ngunit napakalakas ng hatak mula sa ilalim ng ilog. Sa huling pagsisikap, naitulak ni JR ang isang malaking bato sa gilid ng ilog papunta sa tubig. Isang sigaw ang narinig mula sa ilalim ng ilog at biglang lumuwag ang pagkakahawak sa binti ni Liza. Nahaligtas silang apat, ngunit bago sila makaalis, nakita nilang unti-unting lumulubog ang babae sa gitna ng ilog, nakatitig sa kanila, nakangiti. Ang katotohanan. Nang makauwi sila, pinuntahan nila ang matandang tindera upang sabihin ang kanilang nakita. Ngunit bago pa sila makapagsalita, siya na mismo ang nagkwento. Ang babaeng nakita niyo, siya si Mara. Noong bata pa ako, nalunod siya sa ilog na yan dahil itinulak siya ng kanyang mga kaibigan. Simula noon, hindi na siya matahimik. Napatingin sila sa isa't isa. Kung bumalik pa kayo roon, baka sa susunod, kayo na ang kunin niya. Kinilabutan sila. Simula noon,
Wala nang nagtangkang pumunta sa Ilog San Roque. Ngunit, sa tuwing dadaan ka roon sa hating gabi, maririnig mo ang mahihinang bulong mula sa tubig. At kung minsan, may makikitahang isang babae. Nakatayo sa pampang, basa ang buhok, at nakangiti. Handa ka bang tumingin muli? Pakinggan mo kung kaya mong pakinggan ang bulong ng ilog. Kamusta po kayo? Si Lolo Temyong niyo nga pala ito, sana po ay inyong nagustuhan ang inihandog ko po na istorya sa inyo. Humihiling po ako na kayo ay mag-like at subscribe sa aking channel na Natakot Ka Ba? Maraming salamat po. Natakot ka ba?